chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Wala bang may tibay ng sikmura at laman loob na tumayo? Anybody who's good when it comes to legal wisdom, understanding the interparliamentary procedure, understanding the dynamics between the executive and legislative process, wala na bang pagpipilian ng iba na pwedeng umupo sa Senate Blue Ribbon Committee? Ang dami-dami niyong senador sa Senado, 24 kayo dyan, napilitan tanggapin dahil wala daw matibay sikmura at laman loob, puro kayo mga sangkatarbang mga duwag dyan. Ayan nga po mga kababayan, ang banat po dito ni Ben Tulfo. At ito si Ramon Tulfo, may panibagong black eye na naman po mga kababayan. Naku po! May panibagong black eye mga kababayan. Maniwala po kayo. Kailangan nyo lang po patapusin ang video ito sapagkat malalaman po ninyo kung paano naman po na black eyean itong mga Tulfo brothers dito mga kababayan. Naku. Ito pa mga kababayan, ano ho? Malalaman din po natin dito kung bakit kinuha po nila kay Senator Marcolita ito pong Blue Ribbon Committee at ngayon wala na pong may gusto. At mukhang hindi na po nila kaya na pamunuan itong Blue Ribbon Committee, mga kababayan, dahil ang isa sa mga nagbida-bida noon na si Pinke Balileng ay umatras, nag-resign na. Natakot na ba mga kababayan? Sapagkat ayon din po dito kay Senator Bato, yung isa sa kasama ni Senator ni Gutesa ay lalantad na. At ayon kay Marcolita mga kababayan, mukhang mayroon pa. Naku naman. Naku, napakarami po ang laman ng videong ito. At mayroon pa tayo mga kababayan. Itong si Risa, naalala nyo si Risa, di ba? Ibinunyag ni Katonyeng. Naku, malalaman po ninyo dahil mayroon pong mga senador na kakampi ni Risa, itinakwil na po siya. Naku, patay tayo dyan. Kakampi niya mismo mga kababayan, mukhang isinusuka na rin. Sa bagay, sila naman po dyan, kain suka sila dyan, di ba? Di ba mga kababayan, mga pinklawan, dilawan, pulahan, kain suka at kain tayo po sila. Pasintabi sa mga kumakain ng tanghalian ngayon, At by the way, mga kababayan, mayroon po tayong topic about po dito sa nangyari kay Tatay Digong, na hindi po napayagan ang kanyang interim release. Nagkataon lang ba ito, mga kababayan? At ano po ang kinaugnayan sa nangyayari sa ating bansa sa lindol ngayon dito sa pangyayari kay Tatay Digong? Yan po ang inyong matutunghayan mga kababayan. Kung gusto nyo pong malaman, interesado po kayo, huwag nyo pong i-skip ang video ito hanggang sa bandang dulo dahil marami po kayo malalaman patungkol po dito. At isa lang pang pakiusap ko mga kababayan sa mga nagko-comment po na nagpapasalamat sa akin, lalo na nga po pag Bible po ang pinag-uusapan, huwag nyo po akong pasalamatan. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Magpasalamat po kayo sa Diyos kung mayroon po kayong natututunan na maganda at mabuti dito sa ating ginagawang vlog. Huwag nyo po akong pasalamatan, okay? Wala po akong kwentang tao. Diba? Hindi, totoo po mga kababayan, wala po akong kwentang tao. Pasalamatan nyo po ang Diyos. Kung sakasakaling mayroon po kayong natutunan, mayroon po kayong nalaman na hindi po nyo nalaman sa iba pong mga kapwa vloggers, social media, or kaya sa mga mainstream media. Alright mga kababayan, nakikiusap po sana ako, patapusin yung video ito. Maraming salamat. At syempre pa, paki-like, paki-share, paki-subscribe na rin sa mga ngayon pa lang nakabisita sa ating channel. Tunguhin na po natin mga kababayan itong video na ito. Ano ang ating laman ng video? Matatandaan ninyo mga kababayan, ito pong si Matandang Tulfo, ay nagpasaway na ito noong araw mga kababayan. Ayun po, nagka-black eyean na po ito, Nagka-black eyean na po ito. At ngayon, nasigundahan na naman ng black eye mga kababayan. Sabihin mo naman ngayon, paano Bimar nangyari? Wala naman kami nababalitaan. Wala siguro kayo nabalitaan, hindi nyo napansin? O ito, papakita ko na sa inyo kaagad mga kababayan na na-black eyean na naman itong matandang hukluban na ito. Ito talaga mga Tulfo mga kababayan. Siguro Tulfo brand ngayon, Tulfo pasaway na rin, Kasi tingnan mo, itong senador na si Erwin, pasaway din Biruin mo ba naman, mambabatas ka, tagagawa ka ng tuwid na batas, gagawin mo, babalaktutin mo yung batas, ibebend mo yung batas, ano yun? Di ba? So pasaway ang tawag doon, tama hindi?
Abay, kung hindi ka rin pasaway, hindi ka maniniwala ka, di ba? Pero kung pasaway ka, hindi ka maniniwala na pag-bend ng law, okay lang. Di ba? Pasaway talaga mga kababayan, di ba? So itong pasaway na kuya nila, na-black ayan na ito noon, ngayon, na-black ayan na naman mga kababayan. Ito, panuorin ninyo, paano siya na-black ayan dito? Nagka-problema pala dyan daw sa ICI hearing dyan, ha? Sa Independent Commission on Infrastructure, ha? Nung pinakahuli nung isang araw, di ba, na binalita din natin. Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, siner na pala na napakaraming tao. Kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, nagwala daw, Jen. Nagwala si Senador Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Si Senador Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya, noong nakarang administrasyon. Duterte. At binalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Hindi, ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag na yung security at pinalabas siya. Dahil sa pagwawala. Parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay na yun. Out of character. Parang hindi ato. Tahimik yan eh. Tapos sasabihin, nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. This is not true. The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So hindi totoo yung sinabi sa column? Hindi. Ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulpo. Siya naglabas ng column na nagwala daw si Mark Villar. Nag-post siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. At humantong paro sa tumawag ng guard at pinalabas. So paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng ICI? Si Osaka. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. Kasi hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Hindi ka tulad sa Senate. Palihim kasi. Yun ang disadvantage. Disadvantage nga. Tama kayo, Sen. Kaya yung mga tao, gustong-gusto nila talaga na nakikita. Para sa ganun, walang patutsadahan na ganyan. So kung ito pala yung naka-live stream na, Son. Walang makapaglalabas ng maling informasyon. At maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Yung public, trial by publicity daw nanganganib Lalong magagamit kapag hindi natin napapanood. Hindi, kasi kapag ang pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos ang gagawin mong taga-usig, palihim silang nag-iimbestiga. Yan, Pagmumulan lang ng pagdududa yan gaya yan. Paano natin masasabing sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Alangan naman sabihin natin nagsisinungaling si Montulpo. Bagamat sa mga nakaraan, ginawa na niya, di ba? Hindi mo rin naman masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka kasi wala rin para tayong katibayan. Kwento sa kwentong tama ka. Dapat talaga open na open yan. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat dyan. Tsaka harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. Sinasabi lang naman, magsasalita sila, almost all senators had insertions. Sabi, ganun, nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions, yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon maanumalyang paggawa ng flood control dahil sa mga insertions na yan. Ayan mga kababayan, nakikita ninyo Nakikita ninyo ang mga tulpong mga pasaway. Tingnan nyo naman itong isang tulpo na to. Ipapatulpo kita. Paano kung ang anak mo rin? Alawa, ibabalik mo sa akin ang pera. Papatulpo kita. Bukas Grabe mga kababayan. Wala man
naman kakibo-kibo itong tatay na ito, no? Na siya sinasabi, di umano, ay para siya sa bayan. Pero pag para pala sa mga anak niya, wala. Para din siya sa mga anak niya o sa mga kakamag-anak niya. Tingnan mo naman ito. O, BMR, sandali. Nasaan ang picture na na-black eyean ito? O, bakit wala kang may pakitang black eye nitong mamang ito? Wala ba? Wala ba siyang black eye, mga kababayan? Ito, hindi ba yung black eye sa kanilang mga tulpo? Ito, pakita ko sa inyo. Sabi nga rito ni Kung Barsaga, yung 880K na PNP body cam, malaking issue kay Tulfo. Yung 4 million inuman ng anak niya sa Las Vegas, no comment siya. Tulfo, di ba black eye yan sa inyo? Sampal. Malaking sampal sa pagmumukha ninyo, malaking black eye sa mata ninyo. Yung wala man lang kayong kakibo-kibo dito sa 4 million inuman ng anak mong bonjing na bonjing, tagay na, talagang tinungga na talaga yung isang malaking bote, di ba? Ito mga kababayan, sinasabi natin sa inyo. Ito yung black eye niya. Ayan, no? Tingnan nyo itong post. Ramon Tulfo, nagwala si Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure, na nagpatawag sa kanya tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Si Villar kasi ang secretary ng DPWH noong kasagsagan ng mga anomalya. Bakit daw pinag-iinitan ng mga Villar anya? Nang ayaw magpaawat ang senador ay pinatawag ang security at iniskortan siya palabas. Kung walang tinatago si Mark Villar, bakit uminit ang ulo niya sa mga tanong sa kanya? Asa na yung sinasabi niya ritong nagwala? Nagwala si Senator Mark Villar. Nagwala ba? Pasagutin natin, mga kababayan. Ayon po ito, no? Pinasinungalingan ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Executive Director Brian Hosaka ang ulat na di umano'y nagwala si Senator Mark Villar sa isang pagdinig ng komisyon noong Martes. Pinasinungalingan daw. Ang tanong, sino sa inyo ngayon ang sinungaling? Mark Villar o itong si Hosaka na isa sa mga independent commissioner? Isa sa mga nag-iimbestiga dyan, isa sa mga tagapagsalita. Sino sa inyo nagsasabi ng totoo? Alangan naman parehas kayong sinungaling na dalawa. Dito mga kababayan, ito yung malaking black eye kasi ito, no? Dalawa to lang nakita natin dito. Isa, fake news itong si Ramon Tulfo. Kung hindi siya fake news itong ICI. Ano ba talaga? Sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo at sino sa kanilang dalawa ngayon ang hindi fake news? At sino, totoo ba na black ayan? Totoo ba nagwala si Villar o totoong na black ayan itong si Ramon Tulfo? Diba? Mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw, kung hindi yan totoo, black eye na naman yan sa kanilang reputasyon. Kaya naman, itong kanyang kapatid, ito, panoorin natin, itong kanilang kapatid na si Ben Tulfo, hirap na pagtatanggol sa kanila, mga kababayan. Kasi dito na naman din sa Senado, dito na naman sa Blue Ribbon Committee, hirap na naman dahil para bagang sinasabi nitong si Erwin, wala na siyang magawa kundi tanggapin na lang ito. Ano masasabi ng kanyang kapatid? Bakit ganito ang reaksyon nitong kapatid niya? Tol, Erwin, don't be a hero. Give BRS and chairman to the others. Huwag ka magpakabayani. Bakit hindi mo kailangan magpakabayani? Magpakabayani kayo. Kailangan nyo yan sa panahon ngayon. Ilan na lang mga bayani natin? Mali, supply itong payo nitong si Ben Tulfo, mga kababayan, na huwag daw magpakabayani. Kung susundan natin ito, ito napansin ko lang. Kung susundan natin, mga kababayan, itong sinasabi ni Ramon Tulfo na huwag magpakabayani, malamang alipin pa rin tayo ng mga Kastila, mga Hapon hanggang ngayon. Bakit? Kasi kung walang nagpakabayani noon, si Andres Bonifacio, Jose Rizal, sino-sino pang mga bayani noon, lapu-lapo, sa tingin nyo, mayroon tayong malayang bansang Pilipinas kung walang mga bayani noon? Ikaw yun ang sumagot, mga kababayan, kung tama ba ang reaksyon ko about dito kay Ramon Tulfo. Pero ipagpatuloy natin ang kanyang sinasabi dito sa kanyang kapatid. Wala na bang pagpipilian ng iba na pwedeng umupo sa Senate Blue Ribbon Committee? Ang dami-dami niyong senador sa Senado, 24 kayo dyan, napilitan tanggapin dahil wala daw
Matibay yung sikmura at laman loob, puro kayo mga sangkatarbang mga duwag dyan. Sana mga magagaling ng mga senador ninyo. Bakit niyo siya ipapako sa krus at maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Wala bang may tibay ng sikmura at laman loob na tumayo? Anybody who's good when it comes to legal wisdom, understanding the interparliamentary procedure, understanding the dynamics between the executive and legislative process, would somebody stand up? Please stand up. Please stand up. Nagsalita na po ako. Mahal ko po ang kapatid ko Kahit naman nagkukulang, kahit na may mga bagay na kumisan pinagtatawanan niyo, masakit man sa akin, kapatid ko pa rin. Kung ako Yon, mga kababayan, masakit pa rin kay Bintulpo kasi kapatid pa rin niya. So, kanyang pinagmamalasakit, huwag kang magpakahiro. Bakit? Ano ba ang dapat gawin dito, no? Isa talagang kahiro-hiro, kabaya-bayaning gawa, no? Yung tumayo, tumindig. Ikaw nga rin mismong nagsasabi, wala na bang magagaling na mga senador na kayang tumindig dyan? Mayroon actually, tinanggal nyo lang. Tinanggal lang nila School Bukol University. Nagtatanong ka, wala bang mga marurunong about legality, tatayo sa legality? Mayroon, si Marcolita. So tinanggal, pinalitan nyo ng isang lakson na hindi alam yung legality. Bakit? Tingnan mo paano niya hindi alam? Bakit niya questionin yung kanya mismong sariling hearing? Di ba? Paano? Di ba? Bakit niya pinagbibigyan pa rin talaga ng halaga yung perma na sinasabi niyang peke, no? Yung perma, hindi totoo. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung peke yun, pumapayag ka ba? Na walang halaga na rin yung mo dyan? Committee mo? So, ito, mga kababayan, kaya lang itong gawin, kaya lang itong pangalagaan talaga ng isang attorney. Bakit natatakot siyang makipag-debate dito kay Senator Marcolita? Hindi niya kaya? Mga kababayan, mahihirapan ka rin talaga kay Marcolita. Bakit? Kasi si Marcolita, expert po sa batas expert po sa expert po sa pakikipag-debate, no? Expert po yan Pagdating sa batas ng pag-uusapan, mahihirapan ka dyan. Diba, mga kababayan? So, yan po ang problema dito kay Lacson at saka sa mga senador ngayon. Ngayon nagtuturuan sila. Hindi na nila malaman kung sino sa kanila ang papalit diyan or sino sa kanila diyan yung mamumuno. Kaya ngayon si Senator Marcolita, relax lang kasi habang kayo diyan, hirap na hirap kung sino ang mamumuno, hirap na hirap nagtuturuan kayo, si Senator Marcolita ayan may mga hawak siyang mga witnesses na anytime nakahanda itaya ang buhay, nakahanda magpakabayani. Na which is yun naman ang pinipigilan mo sa kapatid mo. Di ba dapat nga ngayon tayo magpudyok na magpakabayani ang taong bayan? Tingnan nyo nga yung lindol ngayon, no? Sunod-sunod na. Alam nyo, mga kababayan, ito sasabihin ko sa inyo kung Biblia ang pag-uusapan, wala pong nangyayari na wala pong dahilan. Mayroon nga kasabihan sa English cause and effect relationship. Lagi po yan may ganyan. So pag may nangyayari, may nangyari, may yumari. Kung may nangyayari, basta lahat yan, magkakakabit-kabit yan. Hindi po pwedeng may nagawa, mayroong isang bagay na walang gumawa. Tama? Hindi. Mamaya, pagtungoy na natin ang tungkol sa lindol, mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo. Puntahan muna natin itong video kung saan sinuplak na po itong si Reza Hontiveros. Dito pong MBC, no, na naglabas po sila ng official statement. Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang MBC Media Group hinggil sa issue ng budget insertion na tinalakay sa programang 2x2 sa DZRH. Narito ang report ni Rose Babiera. Budget insertions, hindi BICAM insertions ang binanggit ni Jerry Baha at Anthony Taberna sa kontrobersyal na 2x2 episode tungkol kay Senator Reza Hontiveros. Ito ang naging findings sa ginawang investigasyon ng MBC Media Group o MMG Ombudsman kaugnay sa pahayag ng dalawang mamamahayag.
Sa opisyal na pahayag, ipinabatid ng MMG na binibigyan ng kumpanya ng sapat na atensyon ang paksa at mga datos na isiniwalat ni Taberna at Baha sa programa. At agad nagpatawag ng pulong ang ombudsman ng MMG para suriin ang naturang usapin. Dito nilinaw na hindi binanggit ng anchors na direktang naglagay si Senator Hontiveros ng insertions sa Bicameral Conference Committee proceedings. Ang tinukoy ng dalawang mamamahayag sa talakayan ay ang insertion mismo sa budget. Napag-alamang ding pinatawagan ng mambabatas para makapanayam at marinig ang kanyang panig sa oras mismo ng programa. Subalit nabigo ang DES na siya ay makausap. Sa kabila nito, muling tinangka ng programa na ma-interview si Senator Hontiveros sa pamamagitan ng kanyang staff, subalit hindi rin napaunlakan. Sa kanyang vlog, ipinakita naman ni Taberna ang kopya ng dokumento o batayan ng kanyang paglalahad mula sa hindi mapapasubali ang sources. Sa parehong vlog, nilinaw din ng mamamahayag na hindi masama ang budget insertions at ito ay lehitimong aspeto ng legislative procedure. Sa kabilang banda, sa isang post, mariing itinanggi ni Senator Risa na siya ay sangkot sa anumang Bicameral Conference Committee insertions at iginiit na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng kanyang iminungkahing pag-amyenda. Ayon naman kay dating Senate President Franklin Drilon sa isang panayam sa 2x2, ang salitang insertion at amendment ay kadalasang ginagamit interchangeably o pareho ang kahulugan at sadyang iba lamang ang termino. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng himpilan sa opisina ng Senadora para sa inaasahang panayam kay Senator Risa. Batay sa huling ulat, may pag-uusap na sa pagitan ng News Desk at kanyang Media Accreditation and Relations Office. Sa huli, nanindigan ng MBC Media Group na mananatili itong tapat sa pagtataguyod ng responsableng pamamahayag at patas na pagbabalita. Para sa DZRH. Yan mga kababayan, dito mapapansin natin itong Risa Hontiveros noong panahon na mayroong isang witness alias Rene or si Michael Murillo ba yun? Na lumabas at nagsabi na ito daw si Hontiveros ay nagbabayad sa kanya ng 1 million. Yung mga vloggers ay nagkinasuhan po ni Hontiveros. Kita nyo mga kababayan? Ganito po katapang itong si babaeng senador na Hontiveros. Ngayon naman, ito naman sila Katunyeng, isa rin naman vlogger at isa rin media personality. Naglabas din ng ganito at mukhang sinabihan din yata niya ito ng fake news. Ito hindi yan totoo. Ngayon, kung hindi yan totoo at fake news yan, bakit hindi yan ito kinakasuhan? Di ba mga kababayan? Isang maliwanag po sa sikat ng araw na ito pong ating mga senador ngayon, karamihan po dito sa kanila, kung kaya nila, mga congressman, senador, congressman, itong ating nasa gobyerno, kung kaya nang nila, iyon lang ang kakasuhan nila. Para pag hindi nila kaya, tahimik sila. Di ba? Tama mga kababayan, hindi. Tingnan nyo, kayo nang humusga kung tingnan nyo yung mga Tulfo. Di ba nung araw napakaingay niyan? Si Rapi Tulfo. Pag tungkol sa asawang hiwalayan, talaga naman viral na viral mga video. Pero pagdating na dito sa mga malalaking issue na, nasaan ba sila? Ito ngayon, itong malaking flood control na to. Wala, hindi kayo makakarinig sa kanila masyado ng yung di ba ipagtanggol, akala ko talagang tagapagtanggol ng bayan to mga ito. O tingnan nyo, mismo yung itong mga kakampi ang nagsabi dito tungkol dito sa sitwasyon ni Hontiveros. Ano ba itong insertion? Ano ba itong amendments? Oo, pareho po yan. Amendment or insertion. Pareho po yan. Amendment, insertion, dagdag, whatever you call it, it's the same thing. Oo, pareho po yan. Amendment or insertion. Pareho po yan. Amendment, insertion, dagdag, whatever you call it, it's the same thing. Oo, pareho po yan. Amendment or insertion. Nakakabingi mga kabayan, nagtakip na ng tenga si Hontiveros. Ayaw niyang pakinggan yung sinasabi ni Drilon na mga kakampi nila ito, at saka itong si Loren Ligarda. Mga kakampi nila yan di ba? Or parehas siya mga yan. Dilawan, pinklawan, isa lang po yan. Nag-ano lang ng konti. Nag-wave lang ng konting kulay, pero iisa lang din yan. Katulad din ng pulahan. Magkakasama-kasama rin yung mga yan. Magkakakampi-kampi yan mga yan. Kain suka yan mga yan. Kain tayo suka yan mga pasintabi sa mga kumakain ngayon. Di ba mga kababayan? So ayan, maliwanag pa kasi pinapaliwanag nila rito minsan amendment, insertion para lituhin ang taong bayan. Isa lang po.
ang masasabi ng taong bayan sa inyo, mga mambubutas, mambabatas. Ha? Kay insertion man ito, kay amendments man ito, ipakita mo. Ha? Ipakita mo kung tama ba. Hindi mo naman sinasabing wala eh. Hindi mo naman tinatangging mayroon or wala eh. Ha? So mayroon, tama hindi? Kay amendment, kay insertion, mayroon. Ngayon, kung mayroon, ang tanong, ano at nasaan itong mga ito? Maayos ba? Wala bang ghost dito? Kasi kung katulad ka ni Congressman Pulong Duterte, sabi ka agad ni Congressman Pulong, ayun o, punta kayo sa DPWH. Hanapin yung record. Andun, may record yan. Ayaw niyo pumunta. Naglabas si Congressman Pulong, di ba? Bakit ikaw wala kang mailabas? Bakit hindi mo utusan yung mga nagpa-fact-check sa'yo ngayon? Bakit hindi mo sabihin kay Taberna? Taberna! Lahat ng mga binanggit mo na yan, yung mga binanggit mo na yan na mga mayroong puntahan mo. Napakaganda ngayon yan. Di ba? Kompletos lahat yan. Maayos yan. Wala pong problema dyan. Di tapos. Tama hindi. Hindi mo na kailangan pang marami pang mga pasikot-sikot pang nasalita. At least ngayon, mabibindisyon ng kagagad ng taong bayan. Kita mo, si Senator Reza, ang ganda pala ng mga project nito. Yung in-insert nito, yung in-amend nito, nakatulong na malaki sa taong bayan. Yung flood control, yung mga multipurpose, nakatulong, napakinabangan. Di ba napakaganda? Bakit hindi mo ito gawin? I-itemize mo lahat. Sa napakarami niyan, 3 billion yan eh. Mayroon nga, pinakamalaki yata, 100 million, di ba? Yung isa sa project mo. So lahat ng mga yun, i-itemize mo, pakita mo. Manawa naman pa, pwede mo naman pakuhanan ng video yan. Di ba? Imposible hindi mo alam lahat yan. Ng mga lugar kung saan-saan. Nakita nga ni Taberna, di ba? Mga kababayan, di ba? Ipinakita ni Taberna yan, yung mga lugar kung saan. Ayan ito Lahat yan, videohan mo yung mga yan, kung nasaan yan. At isend mo, ipakalat mo rin. Total, may ka rin naman, may media resources ka rin naman, di ba? Social media. Isa-isa, yung lugar na yan, videohan mo, pakita mo kung magkano yung doon. Ito yung project, natapos to, kailan ito numpisan, kailan ito natapos. Ayan, tas pakita mo ngayon, halimbawa, isang flood control doon sa tabi ng ilog. Ang ganda, hanggang ngayon, maayos pa rin. Di ba? Tama yung ating suggestions, mga kababayan. Comment nyo nga kung parehas tayo ng suggestions. Pakita niya para at least ang tao entitled dito dahil pera ng taong bayan yan. Hindi naman pera nila yan, di ba? Pagpalagay na natin, walang masama sa insertion, walang masama sa amendments. Pero ang tanong, andyan ba yan? Hindi ba yan ghost? Maayos bang project yan? Kung talagang totoo at wala kang tinatago, Reza Hontiveros, bakit wala kang mailabas na video at patunay? Diba, mga kababayan? Yun lang naman din ang sa atin. Kung maglabas na siya, di okay. Bakit kailangan utang na loob ba natin? Hindi. Hindi natin utang na loob yun. Dapat lang transparent kayo lahat dyan. Hindi katulad nitong ICI ngayon na gusto nyong ilihim. Kaya ngayon, mangyayari, itatago tuloy ito. Magkakaroon tuloy ito ng magkakaroon tuloy ito ng mga kababayan, yung duda ang taong bayan. Kayo ba, hindi ba kayo magdududa sa nangyayari dito sa ICI? Ito na nga nangyari Ito na nga nangyari dito sa ICI, mga kababayan, di ba? Nagwala daw itong si Senator Villar ayon dito kay Ramon Tulfo. Samantalang sabi naman nito mismo Brian Kate Hosaka, ICI Executive Director, this is not true. The proceedings were orderly similar to the other hearings conducted by the ICI. Thank you. Asaan ngayon dyan ang papaniwalaan namin? So, ibig sabihin, isa man sa ICI or kay Ramon Tulfo, may fake news. Tama hindi? Ngayon sasabihin nyo, mga mainstream media, kayo lang? Hindi Ayan nga Si Ramon Tulfo, di ba isa rin niya sa mga, sa mga mainstream media? Black eye na naman, mga kababayan. Di ba? So itong ICI, marapat lang talaga ilabas sa taong bayan, ituloy sa taong bayan.
Di ba? Okay. Punta na tayo mga kababayan dito kay Senator Marcoleta. Ano ba talagang nangyari? Magkakaroon pa ba ng hearing? Bakit ba talaga sila natatakot? Anong dahilan? Mga kababayan, patapusin yung video itong hanggang dulo kasi napakaganda po nito sa bandang dulo. About sa lindol po. Makikita nyo po, may mapapanood po kayo about po sa lindol. Para mapaniwala mo ako na talagang matatag ka at lahat ng sinasabi mong yan ay tama, may panahon pa naman, nagpanotaryo ka. Para sa akin lang yun eh. Opo naman. Para pabilibin niya lang ako. Kasi mabigat yung mabigat yung mga akusasyon niya. Nung basahin ko, sabi ko, mabigat yan nakahanda ka ba riyan? Opo. Ba't mo gagawin to? Para sa bansa po kanya. Ako po ay nalulungkot na yung palang mali-malitang perang binubuhat namin at dinadala sa mga bahay-bahay yung pala ay galing dyan sa mga pinag-uusapan po nyo sa Blue Ribbon Committee, sabi niya. Matagal niya na ako nahanap O sige kako, sige, finalize mo na yan kung ano, total may oras pa naman, sumanap ka ng notaryo. Yan. Nakahanap doon sa may Villaruel Street. Sabi ko sa kanya, litratuhin mo yung kung saan ka nagpanotaryo para meron tayong referensya. Opo. Pinanotaryo, nung makita ko yung lugar talagang lang parang maliit na pangkaraniwan na street lang na nakalagay po Notary Public 24/7. Walang tulugan yun, Zed. Kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon Sino ba magdadrysil, hindi ba sila? Yes po. Sino maglalagay ng document number, page number, book number, bla bla bla? Sino mag-i-stamp nung Manila? Wala naman siyang pang-stamp na gano'n Yung notarial details. Kung hindi man pumirma yung abogada, siguradong meron siyang tao doon. May sekretarya na siya yung pinapipirma dyan. May ibang taong pumipirma. Alam mo yung notaryo ngayon, naging cottage industry na Totoo po yan. Wala nang formalidad dyan. Dapat ang Korte Suprema ay bawal yung mga ganyan. Kasi sa notarial law, Jen, Nelson, yung nagpapanotaryo at saka yung nagnotaryo, kailangan magkaharap. Yun pala yun. Pupunta ka sa notaryo, pupunta ka sa Quezon City, halimbawa. Ang dami dyan nakatalatag. Pag ginanyan mo yung papel mo, relax ka lang dyan, bata ka niya. Kukunin niya. Pagkatapos niyang kailangan, magkano po? 50 ka nyo, kaya 100. Yan na kanya. Pirma. Babalik ka ba doon? Ma'am, sandali po, bago po ako umalis, pwede po bang... Kayo po ba talagang pumirma nito? Wala namang gumagawa. Pirman nyo nga uli para malaman ko kung talagang pumirma nito. Wala namang ganun Pagkatapos sasabihin nila, hindi kanya, mali yung... may perjury dyan. Paano perjury? Kahit na wala ng notaryo, humarap nga sila sa inyo Humarap siya. Sumumpa siya sa harap ng kapulungan. Pinagtatanong nyo siya. Tapos sasabihin nyo, peke. Gagawan nyo ng butas yung notaryo. Ito yung tinatanong mo kanina. Ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Yun nga po. Yun ang inaabangan ng marami, Sen. Napakarami kasing aligasyon dyan Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya SAP. Naku, mga kababayan, pag tumuloy daw po, baka Philippine Air Force o kaya SAF. Naku, naalala ko tuloy yung SAF 44. Naku, grabe mga kababayan. Naku. Teka. Kaya siguro tinitigil na, Kaya siguro tinatamaran na ang Blue Ribbon hearing dahil hindi pa nila natatapos kung paano nila ito mga kababayan, Tingnan natin. Naku. Kasing aligasyon dyan Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya SAP. Sila nagsasabi nun, ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganon. Baka mayroon pa maglalabasan. Bakit ang dami pang dapat na tawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una, 17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Para pagtatanungin yung 17 congressmen. Di ba? Si Chavit Singson nag-disclose
Ngayon po, Sa parang Club nag-motion Filipino. kayo na ipatawag din siya, di ba? Oo. Ba't di patawag yun? Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Kailangan kauna-una ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung talaga ipatatawag. Naglabas ng statement ng iba yung willing na willing, iba yung humarap ka doon para makita natin kung gaano ka sasagot sa mga tanong. Willing sa kaso. Sinabi nung aking predecessor na hindi. Sabi dito, no, iba yung willing na willing kaysa sa nandoon ka, sumagot ka doon. Alam mo yung ibig sabihin, mga kababayan ni Senator Marcoleta, ito sa sarili ko lang interpretasyon. Salita ka lang naman na salita, hindi mo naman gawin, di ba? Takot pa rin kayo. Di ba ganun, mga kababayan? Iba yung willing na willing, iba yung humarap ka doon para makita natin kung gaano ka sasagot sa mga tanong. Willing sa kaso. Sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil ayaw niyong banggitin ang pangalan ko. 67 daw ang congressman na kontraktor. Yung Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituluyan at marami kayong dapat na ilabas dyan. Pagtatanungin natin lahat yan. Yan, 67 na kontraktor, mga kababayan, na congressman. Mayroon akong napanood dito na isang video. Ayaw ko kung isang congressman din ba ito at isa rin ba ito sa 67 na binabanggit daw po ng itong kanyang predecessor na hindi na rin niya binabanggit ang pangalan ayon kay Senator Marcoleta. Panoorin niyo ito, mga kababayan, Kilalang kontratista mula pa noong Administrasyong Arroyo, si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola. Himayin natin ang mga nasungkit na proyekto ni Guardiola at ang kanyang pamilya sa Part 2 ng Exclusive Agenda Report ni Joash Malimban. Mula 2000 hanggang 2008, aabot sa 5.7 billion pesos ang nakubrang DPWH contracts ng JSG Construction ni Congressman Edwin Guardiola. Ayon yan sa PCIJ. Bukod pa riyan ang 2.3 billion pesos na mga kontratang nasungkit ng Guardiola Construction na pagmamayari naman ng kanyang kapatid. Tingnan niyo, mga kababayan, year 2000 pa ito hanggang 2008. Ang layo pa nito kay Pangulong Duterte, no? At ito si BBM, kung makapagsalita ngayon, mga kababayan, hanggang Duterte lang. Sinasabi nila, nagugat daw ito noong pa. Pero bakit hanggang Duterte lang? Tingnan nyo itong naglalabasan, 2000 hanggang 2008. Itong kontratistang congressman, hanggang ngayon nasa kanyang lugar, panahon. Kalunay pinalitan ng pangalan ng kumpanya bilang Newington Builders Incorporated. Sa mas malalim na pagsusuri ng Billionaire News Channel, nanatiling matatag ang mga kumpanyang pagmamayari ng mga Guardiola sa mga nakalipas na taon. Nakapagtala kami ng 5 nakapangalan mismo sa mga Guardiola. 3 rito ang may double to AAA license sa PICAB na nakakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata. Una ang Newington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin na si Elaine Guardiola. Ikalawa ang S.A.N. Construction and General Trading Incorporated, kung saan si Kim Ann Guardiola Esguera, anak ni Congressman Edwin, ang nakalagay na Authorized Managing Officer. Ikatlo naman ang Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid ni Congressman Edwin at kasalukuyang Mataas na Kahoy, Batangas, Vice Mayor Erel Guardiola. Sa nakuha naming datos sa DPWH website, naka-corner ng 29 contracts ang Newington at S.A.N. Construction noong 2020 at 2021. Aabot ang halaga nito sa 2.7 billion pesos. Pero pagpatak ng 2022, kasabay ng pagtakbo at unang pagkapanalo ni Guardiola sa Kongreso, biglang lumobo ang mga kontratang nahawakan ng mga kumpanyang konektado sa kanya. From 16 contracts na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos noong 2021, bigla itong tumaas ng mahigit 300% sa 71 kontrata. Katumbas ito ng 8.3 billion pesos. Ay, mga kababayan! Noong panahon, noong 2022, panahon na po ni BBM, lumubo po ito ng 300%. Mula doon sa 1 billion, ngayon 8 billion na. Mga kababayan? So, sabi nga, tama nga ang sinasabi rin dito, ng ibang mga nagsasalita. Yun din sinasabi ni Governor Chavit Singson, na kung mayroon anomalya sa mga Duterte noon, bakit may pinagpatuloy ngayon? Di ba? At mas malaki pa.
Kasi kung titingnan nyo, panahon ni Tatay Digong 2021, at actually, hindi lang ito sa panahon ni Tatay Digong, 2000 pa hanggang 2008. Di ba? So ngayon, sabihin na natin, nung panahon ni Tatay Digong, may mga nakuha itong kontrata, pero tingnan nyo, 1.8 lang, hindi ito ganun kalaki ang nakukuha. Pero dito sa panahon ni Marcos Jr., napakalaki, 300% ang itinaas ng nakuha nilang kontrata. Kita nyo yun, mga kababayan? Taon-taon hanggang 2025, bilyon-bilyong pisong kontrata sa DPWH ang nakukuha ng mga kumpanyang ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pinakamalalaki ang nakuha sa Regions 3 at 7, Mimaropa at Calabarzon. Mula na maupo siya sa Kongreso, aabot sa 30.1 billion pesos ang nakuha ng mga kumpanya ng mga Guardiola. Marami sa kanilang proyekto ay yung mga sipag roads o kadalasan mga diversion at bypass roads patungo sa iba't ibang vital areas ng isang bayan o lalawigan. Isa sa mga pinuntahan ng aming team ang ginagawang Lipa City Mataas na Kahoy Diversion Road. Ayon sa datos ng DPWH, nahahati ang ilang kilometrong kalsada sa 7 kontrata na aabot sa halagang 936.9 million pesos. Isa sa mga kontrata, hawak ng St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya. 3 ang sa City Leoncio Construction and Trading na una na ring nasangkot sa kontrobersya noong 2018 dahil sa umano'y koneksyon sa ilang cabinet members ni former President Rodrigo Duterte. 3 rin ang sa Newington Builders ng mga Guardiola na nagkakahalaga ng 421.6 million pesos o 140.5 million pesos per contract. Bagaman December 2025 ang target completion date ng mga kontrata ng Newington, wala pa rito ang nasa 50% complete ayon sa datos ng DPWH. Kaya pinuntahan namin ang mismong project site. Sementado at may kalsada na ang bukana nito. Pero nang makausap namin ang project engineer, sinabi nitong hindi kakayaning matapos hanggang Disyembre dahil wala pang permit to enter ang kumpanya sa isang parte ng proyekto. Basta yung sakop yung kontrata, ito lang po, yung almost 1 kilometer. Alam ko mayroon pa papunta doon sa sakop nun eh. Kasi, sa inyo rin yan? Oo, kasi kasama yung dalawang package eh. Alam niya meron pa doon papunta doon. Yung hanggang doon, kaya permit eh. Tinanong din namin siya kung ano ang mangyayari sakaling ma-expire ang kontrata at hindi pa tapos ang proyekto. Ano kasi din, sa site lang, yung sa mga papel kasi, hindi namin alam din. Iba naman ang gumagawa nun sa aming office. So kayo more on sa groundwork lang? So hindi nyo entirely sure kung ano mangyayari kung sakaling masuspend yung contract? Pag sa mga documents po. Kita nyo ito mga kababayan, no? Ayon nga rito sa title nito, 30.1 billion ang nakuha po nitong kontratista kontraktor na congressman na Guardiola, mga kababayan, ng CSW Party List, no? Construction Worker Party List. Anak ng tinola talaga. Oh. Tapos ito, hindi napapatawag. Isa ito sa mga sinasabi na marami daw na mga congressman. Isa ito sa mga congressman. Bakit hindi po ito napapatawag? Di ba mga kababayan? Yan po ngayon. No? At si Governor Chavit Singson hindi rin napapatawag. Di ba? Ang problema ho, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Saan eh? Oy, nanghirap eh. Puro ganun eh. Puro na lang, kumbaga sa, anong tawag ba ro? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may trailer. May trailer. Parang ganun eh. Trailer. 67 congressmen na contractor. Pagkatapos, hindi naman mong pa. Paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang naging privilege speech? Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chanco. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo ba tatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong saan eh. Yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin? Baka ipaubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon. Kasi ang Kamara, ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang Legislative Department
sunod-sunuran sa executive department. Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? Ha? 3 dakilang haligi. Judiciary. Legislative. Yan. Executive. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Ang legislature, 2 chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? Parang bakit? Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Or vice versa? Sagutin mo, Nelson. May isa pang problema. Kasi, alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So, ang mga tao ay maghahanap talaga ng... hindi ba? Maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubuo sa bakit naman, bakit mo sila sisisihin na... maghahanap talaga yan. Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan, sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung... kung napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyayar na nakaharap Nabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, ay dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naku po. Naghalo-halo na. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po'y nagbabayad talaga naman. Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako. Mabigat po yun. Tapos sabi nung biyayar, Commissioner Lumagi. Tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman kako kinukuha yung opinion mo. Ang sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta ang buwis na kanilang... Mabigat po yun. Ba't di ka kako sumagot? Babagsak ang gobyerno pag ako nagbayad ng buwis. Hindi, niya sumagot. Wala kang may sasagot. Wala po. Ikaw kako, DPWH. Wala rin po. Sabi ko, sige ako nagsasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan, tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Ako na po nakikiusap sa inyo, kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito, usigin natin ang dapat na usigin, maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila Ayaw po naman, sentimiento ng tao. Kaya ngayon, tinatanong mo kanina, natanong mo pala, Nelson, talagang maghahanap sila ng kasagutan dito. Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos ihihinto mo, yung isa naman, nagpapatuloy. Pero palihim naman ang investigasyon. Magdududa ang taong bayan. Baka nga bumalik na naman sila talagang hindi na kami magbabayad. Pagka ganyan naman delikado pag ganyan. Si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya, okay na po. Inalis po siya Yun. Paano ngayon yan? Ito pa isang tanong. Kung ibalik kayo sa chairmanship. Ako na sasagot, Sen. Huwag niyo tatanggapin. Huwag natin pangunahan. Baka naman, kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang hearing. Pagiging chairman ng hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat natin gawin. Ang problema, pinopolitika ng mga kasama namin para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap
kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So silang nagtatakip eh. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapagkat nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Totoo po. Mga kasama ko, halimbawa, naghihirap pero sige. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun na nga po. Mukhang... wala tayong Vox Populi. Wala. Mas masarap na ho ang panonood ng ating mga kababayan sa social... Kita nyo mga kababayan, yun po ang problema kasi tinanggal po si Senator Marcolita ng kumbaga nasa climax na tayo eh. Bitin na bitin po talaga. At ang pagkakatanggal pa sa kanya, napasama palalo dahil nga po, nung nagkaroon na ng hearing, itong pumalit sa kanya, mas lalo naman pong may lumabas, may nailabas, na ito na yung nagkukumpirma doon sa mga nauna ng naglabasan eh. At mukhang papunta na nga doon eh. Lalo lang tuloy na bubuo sa isipin ng taong bayan kung saan ba talaga papunta ang investigasyon at sino ba talaga ang natutumbok na ng investigasyon. Tandaan ninyo, si Magalong, gustong-gusto nila noon. Sama-sama, di ba? Kinuha yung mama. Bandang huli, nang sinabi na ni Magalong na mayroon na siyang mga natutuklasan, nagulantang na siya, mayroon siyang mga mas malalalim, mas ugat pa. Sibak agad si Magalong. At itong si Chavit Singson, na sinabihan din ni Auntie Claire na fake news, bakit hindi maipatawag? Bakit hindi siya kasuhan? Bakit hindi siya ikulong? Bakit si Tatay Digong ang tinulong ngayon? At ano ang kinaugnayan ng nangyayari ng lindol ngayon? Mayroon akong ipapakita sa inyo mga kababayan na video. Video at saka pictures. Kayo na ang humusga Dito kasi ngayon, ang latest, si Tatay Digong, mga kababayan, ay hindi po inaprobahan ang kanyang interim release. Panoorin muna natin itong video interview ng DZRH kay Attorney Harry Roque. Si Attorney Harry Roque. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Well, hindi po magandang balita, kaibigan, at Henry at buong Pilipinas. Dahil binibigyan ko po ng konfirmasyon, lumabas po ang order ng International Criminal Court na nagbabasura doon sa motion ng Tatay Digong para siya ay mabigyan ng release, interim release. Ito po talaga ay malungkot dahil ako po ay personal na inaasahan na pagbibigyan na ng hukuman yung ganyang motion dahil nga po sa kanyang kalagayan na wala na siyang kakayahan para harapin ang mga paglilitis laban sa kanya. So sa akin po, ang tingin ko itong desisyon nito ay desisyon na labag sa karapatan pantao ni Tatay Digong. Dapat siya ay nasa tamang pag-iisip pag siya haharap sa isang paglilitis. At pangalawa, ito po ay labag doon sa probisyon ng ating ICC Rome Statute na kinakailangan ng mga desisyon ay towards or in the interest of justice. So sa akin po, walang dahilan para hindi bigyan ng interim release si Tatay Digong dahil siya nga po ay 80 anyos. Hindi na po siya magiging banta sa kahit kaninong testigo o wala na siyang kakayahan para makialam sa mga paglilitis na ito kung ito may magpapatuloy. At ilang beses na po na meron kaming mga kaalaman na nadapa na si Tatay Digong, natama ang ulo sa sahig, nawala ng malay at hindi naman po naalagaan ng ICC detention facility ng tama. So malungkot pong balita to, malungkot po itong araw na Aegis na Oktubre para sa mga Pilipino. Attorney, malungkot po talaga yan mga kababayan dahil kasabay po nitong hindi po pag-aproba nitong interim release ni Tatay Digong, ito pong nangyari sa Davao. Ayan po mga kababayan, itong video na to, nakakagulantang po itong video na to,
Marami pa po actually mga video. Or sa iba't ibang parte ng Mindanao mga kababayan. No? Ayan po. Siguro, ilang kaya natabunan dito mga kababayan. Itong bahay na nabunuha, no? Nakakatakot, ano mga kababayan? Itong bahay na nabunuha. Oh. Yan, no? Ito pa ito mga kababayan, no? Mas matindi ito, oh. Mas matindi itong pagyanig na nangyari, mga kababayan. Ayan, no? Grabe, para silang hinampas, oh. Ayan, no? Ayan, no? Grabe, oh. Inikilabutan ako mga kababayan, no? Yan po ang nangyari kahapon mga kababayan. Ha? Yan po ang nangyari kahapon nung ito pong interim release ni Tatay Digong ay hindi po natuloy mga kababayan. Ano po ang connection ng interim release ni Tatay Digong? Nangyayari kay Tatay Digong, nangyayari po sa ating bansang Digong ngayon dito kay BBM. Tingnan nyo po ito, mayroon po ang nakita tayo dito sa atin. Mayroon pong video ng araw mga kababayan, kung inyong matatandaan, may video noon na ganito si BBM. Event ko na, event ko na magandang umaga. Good morning everyone. Yes. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo sir regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Sir, regarding po sa possible extension. Ayan mga kababayan, di ba? So, kung matatandaan natin tong video na ito, nung nilabas ni Tatay Digong, ang sinasabi nila, blanco sa BICAM. Ang sagot naman nito ni BBM, wala daw blanco sa GAA. Which is yung GAA, yun na yung pinirmahan na ni BBM. Meaning to say, matatandaan natin, mayroon din isang video na sinasabi ni Kimbo, yung dating appropriation chairman, pumalit kay Saldimo, na ito daw ay ginawa na ito ng technical committee, small committee na tinatawag nga rin ni Congressman Toby Chanco. So sila ang naglagay nito doon, no? So pinirma ni BBM, ang nakita niya walang blanco. Kaya yung GAA na pinirma niya walang blanco. Kasi pinil up na eh. Pero yung BICAM, mayroong kopya si Atty. Vic Rodriguez, Congressman Ungab at si Tatay Digong. From there, mga kababayan, pinasinungalingan ito ni BBM. Na si Tatay Digong parang, di ba? Mayroon pa ibang mga interview ito na parang pinagtatawanan si Tatay Digong, di ba? Anong pangalan nitong ating presidente, mga kababayan? At ano bang nangyayari sa ating bansa ngayon? Ang pangalan po nito, mga kababayan, ay BBM. Saang lugar ang mga nililindol ngayon? Saang lugar? Ito mga kababayan, may papakita ko sa inyo.
Sabi ko nga rito sa caption ng video ng picture na ito, it makes sense ang photo na ito. Nakikita nyo? Ay, zoom in natin. Ayan. Tanggalin ko itong picture ko. Nakikita nyo yung mga kababayan? Anong nakikita nyo dyan? Anong nakikita nyo sa picture na ito? Di ba mapa ng Pilipinas, Ano yung mga lugar na binagyo, nilindol? Baguio, Bogo City, Manay. Ano napapansin niyo mga kababayan? Baguio, B, Bogo, B, Manay, M. Ano yan mga kababayan? Stands for BBM. Teka Bimar, bakit mo ikunik dyan kay BBM? Maaaring nagkataon lang naman yan. Pangalan-pangalan lang naman yan. Diba? Katulad ng Baguio, katulad ng Bogo, katulad ng Manay. Ano lang yan, nagkataon lang na pare-parehas yung initial niya. Huwag mong ikukunik yan sa pangalan ni BBM. Sige, pagpalagyan na natin, hindi natin ikukunik. Kaya lang mga kababayan, tumingin ako sa Biblia. Nag-search ako sa Biblia at ito yung aking nabasa sa Biblia mga kababayan. Ecclesiastes 3:1, no? 3:1. Ecclesiastes 3:1, no? To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Ano daw mga kababayan? And a time to every purpose under the heaven. Tanong, yung Pilipinas ba lupa? Yung Pilipinas ba, yung lupa ba na Pilipinas nasa ilalim ng langit? Under the heaven. Ayun, may purpose lahat na nangyayari sa ilalim ng heaven or langit. Ngayon, ano bang purpose nito? Bimar, shadow ka namang ginagamitan mo ng Biblia, hindi namin naintindihan, hindi naman kami Kristiyano, hindi kami Katoliko, kung ano man Muslim kami, kung ano man ang religion namin, hindi kami nagbabasa ng Biblia. Ano ba ang purpose nito? Ito yun mga kababayan, no? Itong salita, itong nakita natin, itong lugar, sabihin na lang ng iba na nagkataon lang, pero tandaan po natin, hindi po ang mga bagay nangyayari na accident. Wala po. There is no such thing as accident. Lahat po na nangyayari ay may purpose, may dahilan. Tandaan nyo mga kababayan. Tingnan nyo yung unang nilindol, letter B. Yung pangalawang nilindol, letter B uli. Yung ikatlo, letter M. Tama mga kababayan? O, kung kukunin mo yung bawat letter, BBM, tumutugma talaga mga kababayan. Nagtutugma. Sabihin pa natin, walang kwenta yan, walang yan, pero it makes sense yan. Lalo na nga kung magbabasa ka ng Biblia, at ito nga ang iyong mababasa. To everything there is a season, and a time to every purpose. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa ilalim ng langit, may purpose, may dahilan. Sa lahat ng panahon. Nasa tamang panahon, nasa timing yan mga kababayan. Bakit? Itong pagsisinungaling ni BBM, ito yung nag-cause kung bakit si Tatay Digong nandito sa dahig. At tumpak na tumpak din ang panahon mga kababayan, linabas yung decision na hindi siya i-release. Gets nyo? Nilindol yung Bogo, letter B. Nilindol yung Baguio, letter B. Baby na. Nag-release ngayon.
ng decision ang ICC na hindi si Tatay Digong bibigyan ng pansamantalang kalayaan. Pak, Manay, lugar naman ng Manay ang tinamaan. Now, kung nagkataon lang ito, sabihin na lang natin mga kababayan, kung nagkataon lang ito, na itong mga lugar na ito, ha? BBM lang, Baguio, Bugo, Manay, stands for BBM, yung tatlong liter sa unahan. Kung nagkataon lang ito, bakit hindi nagkataon sa ibang lugar? Sige nga. Di ba? Pwede naman, kung nagkataon lang talaga, di itaon mo rin sa ibang lugar. Bakit talaga sa Bugo? Pwede naman sa Negros, pwede naman sa... Di ba? Katunayan mga kababayan, ang ating bansa, mayroon po ako napanood na video. Itong video na ito, kung mapapatapos nyo lang ito, no? Why do so many earthquakes hit the Philippines? Itong video na ito mga kababayan, tingnan nyo po yung title niya, no? Di ko kasi alam kung magkakapirate ito or ano hindi eh. So, kung mapapanood nyo itong video na ito mga kababayan, panoorin nyo na lang siguro, ano? Hindi ko lang kasi tiyak kung i-copyright tayo nito eh. Basta ito po yung title, hanapin nyo na lang po ito, Beneath the Depths, no? Yung channel nito. Hanapin nyo na lang po itong video ng mga kababayan, search nyo na lang, kayo na lang po manood ha. Basta may video po ito rito, pinaliwanag po niya kung bakit daw ang Pilipinas ay napakaraming earthquakes, no? At alam nyo ba mga kababayan, para sa akin, nang mapanood ko po itong video na ito, alam niyo, isa lang nasabi ko, mahal ng Diyos ang mga Pilipino or ang Pilipinas. Panoorin niyo itong video na ito at saka kayo mag-comment mga kababayan. Ayoko lang i-play dito, baka mamaya ma-copyright po tayo. Pero, despite the fact na marami tayong lindol na nangyayari, nang mapanood ko po yung video na yan, nasabi ko talaga, mahal ng Diyos ang bansang Pilipinas, mga kababayan. Bakit? Ito po, nasusulat po sa Biblia, sa Job 9:5 hanggang 6, na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Yan po yan mga kababayan. Ha? At tingnan nyo po, ano po ang inuuga, ang mga haligi ng lupa, anong mga lugar, at bakit niya inuuga ito? Bakit nayayanig itong mga lugar na ito? Na mayroong salitang Baguio, Bugo at Manay. Nagpaparamdam, galit na po ang Diyos. May mensahe po siyang gustong ipahatid sa atin. Kasabay po ito nung pagpigil ng pansamantalang kalayaan ni Tatay Digong. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo, nagmilagro, may milagro kay Tatay Digong ganito, hindi. Pero, sasabihin ba natin na ito'y nagkataon lang? Or it makes sense na nangyayari ito sa ating bansa ngayon? Nasa sa inyo yan mga kababayan, kung ano ang inyong papaniwalaan. Basta ako, i-share ko po sa inyo ang aking napansin dito mga kababayan. Ayan po, puntahan nyo po ang Biblia, Ecclesiastes 3:1. Mayroon pong purpose ang lahat ng mga nanggaganap sa ating bansa. At ayon nga dito sa video na ito mga kababayan, pinaliwanag dito kung bakit maraming earthquakes sa bansang Pilipinas. Dahil, mga kababayan, ang atin pong bansa ay napapaligiran po ng Ring of Fire. Nandyan po tayo sa may mga fault line, pati dito sa Metro Manila, mula Luzon hanggang Mindanao, na anytime po pwedeng mag-create ng malalakas na paglindol. Pero despite ng
lahat ng ito mga kababayan, nang mapanood ko itong video na ito, nasabi ko talaga, mahal pala talaga ng Diyos. Tayo, lalo na tayo mga Pilipino at ang bansang Pilipinas. Bigyan ko lang kayo ng kunting idea. May nakasulat din sa Biblia mga kababayan, sinasabi na ang Diyos ay nagpaparusa, pinapalo niya ang kanyang anak paminsan-minsan. Yung mahal niyang anak, ang Diyos ay nagpaparusa sa mahal niyang anak paminsan-minsan. So kung naniniwala ka na isa kang anak ng Diyos, hindi ka anak ng Diablo, diba? Maniniwala ka na mayroong isang mapagmahal na Diyos na nagpaparusa sa kanyang anak. Kung ikaw ay isang magulang na, alam mo ang aking sinasabi. Okay mga kababayan? Ngayon, kung naintindihan nyo po itong aking binigay na kunting halimbawa sa inyo, huwag po kayo magpasalamat sa akin. Magpasalamat po kayo sa Diyos, hindi po sa akin. Wala pa akong kwenta mga kababayan. Sinishare ko lang po ito sa inyo. Andyan naman po. I-google nyo lang po yung aking pinakita sa inyo. Basta isa lang masasabi ko, wala pong bagay na nangyayari na walang dahilan. Or hindi po, or accident lang. Wala pong ganun. Lahat po ng bagay ay may purpose at may dahilan kung bakit nangyayari sa ating bansa. Si Tatay Digong, bakit nakakulong hanggang ngayon, may dahilan. At bakit, despite na nandyan na po ang lahat, kinidnap siya, hindi dumaan sa tamang proseso, pero nakulong pa rin siya. Ang mga akusasyon sa kanya, mga baseless accusation, mayroon tayong batas dito na supposed to be, na mga ngalaga, supposed to be hindi inutil, pero nagpaka-inutil dahil po sa pangyayaring ito. Hindi po nila ginampanan ang kanilang tungkulin para protektahan ang ating mamamayan. Sinabi ko lang yung mga kababayan, hindi ko alam kung maniniwala kayo o hindi, nang nangyayari sa atin ngayon kay Tatay Digong ay bumabalik sa pangalang BBM. Maraming salamat. Kung nakarating po kayo dito sa dulo ng part ng video ito, paki-comment nyo po sa baba. Pilipinas. Lalo na po yung lugar ninyo, pakilagay nyo po ang inyong lugar ng taga-saan. As always. Bye-bye po. Maraming salamat ulit.